everyone! Magandang araw ulit sa inyo. Ako po ang inyong one and only Mama Mia. And nandito tayo sa part 2 ng storya ni Jo. Nako, wag muna nating pansinin ang ating suot dahil nga isang story, isa pong damit, okay? Napakahirap po maglaba. Anyways, nako naman, wag nating patagalin ang ating part 2. Pero bago yan, nais ko munang mag-thank you ulit sa inyong mga nakasubaybay sa atin, nakapag-subscribe na, nakapag-share na ng ating mga contents at nakapag-click na ng notification bell na lagi talagang nag-aabang ng ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello naman sa inyo. Hi kay Leonie Hiso sa pakikinig sa atin. Hello din kay Lina Ladeza. Maraming salamat, Lina. Alda Amascual, Tuan Hintuan, Elizabeth Lagunday Nits, Pabuwalan. Maraming salamat. Leonor de la Cruz, thank you so much sa iyo. Annabel Manib. Ayun, maraming salamat, Maria Fe. Hello rin kay Maria Elena Abe, kay Kwap PK, maraming salamat. Kay Gerald Rebenito, Maylene Badoria, Frenny Miana, maraming salamat. Muhammad Shadi, maraming thank you din kay Julian Ramilo. Hi kay Irene Paano Fermi. Hi kay Cassie Santos, Angelita Villapuerte, Lourdes Maglente, maraming salamat. Gail Easy, Margie Carlos, Caroline Lumbis, hello rin kay Leonie Manay, maraming salamat. Jack Palalios, Maricel, maraming thank you. Julieta Stralubio, maraming salamat. Axeliana, LB Lapot, Tess Karin, Mary Villaber, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa lahat pa po ng ating mga suki na laging nandyan at pinapakinggan tayo sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya wag na nating patagalin. Atin na pong dugtungan ang kwento ni Joanne dito lamang sa Dear Mama Mia. Nung masiguro na niya pong tulog na ang baby, ay inilagay niya ito ng dahan-dahan dun sa may crib. Tapos nilagyan niya nung lampi ng tiyan para raw hindi bigla-biglang nagugulat ang baby. Ganun pala yun? Hindi ko alam yun Mama Mia, 20 seconds matapos niyang mailagay siguro yung baby, ay bigla niya akong tinanong, bakit di mo sinabi sa akin buntis ka? Ha? Hindi ako nakakilos at shock ako sa tanong niya na yun. Natulala ako sandali. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Wow ha? Parang siya pa yung may ganang magalit sa akin na hindi ko nasabi. Teka nga. Bakit nandyan ka? Tanong ko. Ano nangyayari sa'yo? Mama Mia, nung time na yun ay parang nagagalit na rin ako sa kanya pero hininaan lang namin ang aming mga boses dahil baka bigla namang humiyaw yung bata. Bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa anak nating dalawa? Bakit hindi mo ako inabisuhan? Wow, anak ba nating dalawa yan? Paano ka nakakasigurong anak mo yan? Iba ka rin nang kiklaim ka ng hindi naman sayo. Huwag kang magkaila, Jo. May nakapagsabi sa akin. Mama Mia, natakot na naman ako nung sinabi niyang may nagsabi raw sa kanya. Baka si ate. Si ate lang naman ang nakakaalam tungkol sa sino ang totoong ama ng pinagbubuntis ko. Huwag kang gumagawa ng kwento dyan, Ken. Hindi ako gumagawa ng kwento at hindi rin ako pwedeng magkamali. October mo siya pinanganak, di ba? So nung pagbalik mo sa Maynila, noon, buntis ka na nun sa akin. Huwag kang magkaila. Natahimik ako dahil hindi ko alam kung anong isasagot ko. Bakit alam niya kung kailan ko pinanganak yung baby? Siguro may nagsabi talaga sa kanya. Naiiyak na ako noon sa sobrang galit na nararamdaman ko. Jo, tignan mo ako. Umalis ka dito, Ken. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at umiyak na talaga ako sa sobrang galit. Jo, patawarin mo ako sa lahat. Patawarin?
Matapos mo akong lokohin, matapos mo akong ginamit, tapos binuntisan mo pa ako. Tapos may girlfriend ka pala nung mga panahon na yon? Napakasinungaling mo, Ken. Ikakasal ka na pala, pero lumalandi ka pa sa akin. Napakasinungaling mo. Jo, I'm sorry. I'm really, really sorry. Patawarin mo ko. Ginamit mo lang ako, Ken. Ang kapal ng mukha mo. Jo, I'm really sorry. I have no intention to offend your feelings. Patawarin mo ako sa nagawa ko dati. At ano pang pinapunta-punta mo dito? Para angkinin yung anak ko na sayo? Ang swerte mo naman. Hindi ko ibibigay sa'yo yung karapatan na yan. Hindi ako nandito, Jo, para kunin ang bata. Gusto ko lang malaman kung anong totoo. Kasi karapatan ko namang malaman kung ako talaga ang kaniyang ama, di ba? Karapatan kong makasama siya. Hindi mo siya pwedeng ipagkait sa akin. Ayoko. Hindi ka namin kailangan, Ken. Okay lang kaming dalawa ng baby kahit wala ka. Nakaya ko naman na ako lang eh. Kaya please lang, wag mo na akong guluhin pa, Ken. Please. Hindi ko na napigilang tumaas no ng boses ko at umiyak bigla ang anak namin. Siguro nagulat siya sa pagtaas ng boses ko, Mama Mia, kaya ayon, nataramta na naman ako. Lalo pa nung lumakas ang pag-iyak niya. Hindi ko na alam kung paano aliwin ang bata para tumigil lang sa kanyang kakaiyak. Grabe talagang umiyak yung anak ko, Mama Mia, na humahantong pa sa puntong nagba-violet siya. Kaya agad na kinuha ni Ken yung bata at siya ulit ang nagpatahan nito pero hindi pa rin ito tumahan. Padidehin mo na, baka gutom na. Hindi ito dumede kanina, 'di ba? Dali-dali akong umupo at binigay niya sa akin yung bata. Grabe yung luha at pawis ko at naghalo na nung mga panahon na yon. Kung andito pa to si Mama, siguro sasabihin niyang, sige, mga nakapadyoan. Marami pa. Pwede ka pang manganak ng marami. Ganon ang sasabihin niya sa akin. Hindi agad dumede sa akin ang bata dahil umiiyak pa rin ito. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ayusin mo nga yung suso mo para maabot niya. Hawakan mo ng mabuti. Tapos ilapit mo sa kanya. Ayaw nga niya. Nagagalit siya. Ako nga, sabi niya. Mama Mia, sa ngayon ay natatawa na lang ako kapag naaalala ko ang tagpong yon. Pero bigla niyang inilapit ang mukha ng baby tapos hinawakan niya yung suso ko para maayos itong masipsip ng anak namin. Nahirapan ako nung mga panahon na yon. Hinahampas-hampas ko pa ang kanyang kamay na nakahawak sa suso ko. Ganyan. Para maging maayos ang pagsipsip niya. Alam ko, sabi ko. Namula ako nung mga panahon na yon. Ewan ko ba? Kaya ayun, dumede na yung anak ko pero paminsan-minsan ay umiiyak pa rin. Baka gusto mong ihiga yung bata. Humiga kayong dalawa habang pinapadede mo siya. Alam ko, sabi ko. Alam mo pala pero bakit hindi mo ginagawa? Tapos parang hindi mo talaga alam ang ginagawa mo eh. Alam ko nga. Mama Mia, nag-away na kami nung mga panahon na yon. Nag-away na kami habang pinapadede ko ang anak ko. Hanggang sa dumede na nga ang anak ko, Mama Mia. Natuwa naman ako. Hanggang sa makatulog na ang bata at dahan-dahan akong umalis sa tabi nito para makapag-usap na kaming dalawa. Humingi siya ulit ng sorry sa akin tungkol sa nangyari sa amin nung nakaraan. Ignamin niya, Mama Mia, na meron daw siyang girlfriend nung nagkakilala kami pero nung mga panahon na yun ay cool off daw sila nung babae. Ang gusto daw niya talaga, Mama Mia, ay maging asawa na yung babae pero ayaw pang pumayag nung babae dahil hindi pa raw ito handang magpakasal. So ayun, nasaktan siya. Humingi ng space yung babae at hinayaan na lang niya hanggang sa nalaman niya, Mama Mia, na meron pala itong nakakalandian na iba yung babae.
Naging open naman daw sa kanya yung babae. Hanggang sa nag-away raw silang dalawa at nakipaghiwalay na yung babae sa kanya pero ayaw niyang pumayag. Nakikipagkita pa rin daw siya dun sa babae. At yung babae naman ay nakikipagkita pa rin sa kanya lalo kapag may kailangan. Lalo kapag tungkol sa pera. So yun na nga, nagkakilala kaming dalawa. Naisip niyang gantihan yung babae kaya ginamit niya ako, Mama Mia. Kaya niya raw nasabi sa akin noon na inagaw lang din ng iba ang kaniyang girlfriend dahil yun daw ang kaniyang current girlfriend nung mga panahon na yun. Broken na broken daw siya nung nagkakilala kami kaya ginamit niya ako para matuwa siya at para magkaroon siya ng diversion. Ginamit niya akong panakipbutas. Wow ha? Akala ko talaga alikabok lang ako dito sa earth pero panakipbutas din pala ako. Nung mga time na nagsasama na kami ang balak niya raw ay makipagrelasyon na lang daw sa akin. Kaso hindi daw niya napigilan ang pagbalik ko ng Maynila. So kasalanan ko pa dahil bumalik ako ng Maynila para maghanap buhay. Ugmamin siya sa akin, Mama Mia, na napaka-selfish daw niya nung mga panahon na yon. Hindi daw siya nakipag-communicate sa akin at hindi rin daw naman ako nag-reach out so hinayaan na lang niya. Baka daw hindi daw talaga ako interesado. Ako pa talaga ang hindi interesado? Meron bang babaeng pumapayag na matukhang ng paulit-ulit? Meron bang pumapayag na babaeng ma-full tank ng paulit-ulit sa isang lalaking hindi naman siya interesado? Until daw nakipagbalikan sa kanya yung girlfriend niya at sinabing handa na raw ito para magpakasal sa kanya kaya nagkabalikan silang dalawa. So yun na nga ang sinabi ni Ate Jo na engaged na raw si Ken sa ibang babae. Akala ko talaga, Mama Mia, ay nag-asawa na siya. Pero bigla raw, Mama Mia, 2 buwan matapos nakipagbalikan yung babae ay umalis na naman daw yung girlfriend niya at sumama sa ibang lalaki papuntang Cebu. Nabalitaan na lang daw niya na nabuntis ang kanyang girlfriend ng ibang lalaki. So ayun, hindi na raw niya hinabol dahil napagod na raw siya. Ako naman nung mga panahon na yon ay nakikinig lamang ako ng taimtim sa kanyang mga sinasabi. Imbis na nagalit ako ay parang unti-unting nawala ang galit ko dahil na-realize kong nag-suffer din pala siya. Tinanggap ko na lang ang kapalaran ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Patatawarin ko na lang siya sa kanyang kasalanan dahil sincere din naman ang paghingi niya ng tawad sa akin. Naawa din ako sa kanya. Naawa din ako sa anak ko kaya sige, okay na. Nasa isip ko noon habang pinapakinggan ko ang kanyang confession. I know, Mama Mia, nasasabihin yung sa ganun lang kadali, napapatawad ko siya o pinatawad ko siya sa ganun lang kadali. Kasi hindi ko naman maipagkakailang may nararamdaman talaga ako sa kanya eh. Hindi ko naman maipagkakailang na in love ako kay Ken. Ewan ko ba kung marupok ba talaga ang tawag dyan pero hahayaan ko na lang kung anong itatawag niyo sa akin. So good news, single pa pala si Ken. Dapat ba akong maging masaya? Napakarami ko pang mga problemang kailangang harapin, lalo na ang pagsabi sa parents ko tungkol sa totoong nangyari sa akin, kung bakit ako nabuntis at kung sino talagang nakabuntis sa akin. Hindi pa ako ready, Ken, na sabihin kina Mama ang tungkol sa'yo. Naiintindihan ko. Bibisitahin ko lang kayo ni Baby dito para makipag-usap ako sa mga magulang mo. Bago siya umalis, Mama Mia, ay may iniwan siyang pera. Ayoko sanang tanggapin pero iniwan niya talaga, so ayun, para na lang sa baby namin. Nung umalis siya, ilang sandali pa ay dumating ang mama at papa ko. Kinagabihan ay iniisip ko kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko ang totoo. Kaya ayun, chinat ko ang pinsan ko. Mama Mia, humingi siya ng tawad sa akin dahil sinabihan niya pala ang kanyang asawa tungkol sa aming dalawa ni Ken dahil tanong na ito ng tanong. Tapos yung asawa pala niya ang nagsabi kay Ken tungkol sa anak namin kaya nalaman ni Ken ng katotohanan. Tama nga ako eh. Hindi naman ako nagalit kina ate. Dapat nga magpasalamat pa ako sa kanila.
Kinabukasan ay maaga akong lumabas at hawak-hawak ko ang baby ko at si mama naman ay laging inaaliw yung anak ko habang hawak ko ito. Tinitignan ko sila, Mama Mia. Tinitignan ko ang mama ko at iniisip ko kung paano ko ba sasabihin ang totoo. Pero dapat talagang malaman na nila, so ayun, sinabi ko na kahit na hindi ko alam kung anong magiging reaksyon nila. Silang dalawa, Mama Mia, ay nagulat. Hindi naman sila nagalit kasi inayos ko naman ang pagpapaintindi sa kanila tungkol sa nangyari sa amin ng papa ng anak ko. Mama Mia, sinabi ko naman na wag silang magalit dun sa lalaki dahil wala naman itong kaalam-alam tungkol sa pagbubuntis ko at kahapon lang nito nalaman ng lahat. Mama Mia, sinabi ng papa ko na papuntahin ko raw si Ken sa bahay namin para mag-uusap silang dalawa. So ayun, chinat ko agad si Ken. Okay naman sa kanya at hindi naman siya natakot na harapin ang papa ko. Ilang araw lang ang lumipas ay makakapunta na raw siya sa bahay namin kasi nung mga panahon na yun ay may trabaho siya. So nung day off niya ay pumunta siya sa bahay namin. Nasa sala kami at nagpapadede ako noon ng anak ko, Mama Mia. Habang si Ken ay nasa tabi ko. Pilit niyang sinasagot ang mga tanong ng mga magulang ko. Nahiya ako dahil napakadaming tanong ng papa at mama ko sa kanya. Nalaman patuloy nila ang tungkol sa ginawa namin kung bakit nabuo itong baby namin. Napaka-honest ni Ken sa mga magulang ko. Lahat inamin niya at humingi siya ng patawad sa pamilya ko. Mama Mia, hindi lang naman siyang may kasalanan noon, pati ako. Huminga ng malalim ang papa ko tapos ang mama ko naman ay tingin ng tingin sa akin. Mama Mia, hindi din naman sinabi ng mga magulang ko kay Ken na dapat niyang panagutan ang anak naming dalawa. Pero si Ken ang nagsabi na hindi naman daw niya tatalikuran ang responsibilidad niya sa aming anak. Magpapakaama daw siya sa anak namin, so natural, aalagaan niya ito. Hindi namin sinabi sa kanya na kailangan niyang alagaan o kailangan niyang panagutan ang nangyari sa akin. Pero ang sabi niya, responsibilidad daw niya ang anak namin. Hanggang sa naging maayos naman ang kanilang pag-uusap. That's all. Yan ang pinasok ko sa utak ko. Anak lang namin ang pananagutan ni Ken. Kaya hindi na dapat ako magpakabaliw pa gaya ng ginawa ko last year. Kinagabihan, Mama Mia, ay sinabi ng papa ko na sa bahay daw namin matutulog si Ken. Umukay naman ang mama ko, pati si Ken, Mama Mia, dahil napakalayo din sa kanila at natagalan ang pag-uusap nila. Dahil hindi ko na alam kung ano pang kanilang pinag-usapan at pumunta na ako dun sa kwarto at pinatulog ko na ang anak ko. Joanne, patulugin mo si Ken dyan sa kwarto mo para kayong dalawa yung mag-alaga sa anak ninyo. Baka iiyak naman yan mamayang hating gabi. Baka tawagin mo naman kami, ha? Kayong dalawa dyan bahala sa anak niyo. Mama Mia, biglang tinanong ni Ken sa akin kung iyakin ba ang anak namin. Hindi naman, pero nung umuwi kami dito, parang bigla siyang naging iyakin eh. Sabi ko, okay, tayong dalawa ang bahala dyan. Mama Mia, habang tinitignan at inaalagaan niya yung anak namin ay kinikilig naman ako. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi ka dapat kiligin, Joanne. Hindi mo dapat maramdaman na andito ulit siya para sa'yo. Para lang to sa anak niyo. Mama Mia. Titig ng titig pa rin sa akin si Ken at kumingiti siya gaya ng ginagawa niya sa akin noon. Ano ba? Talaga bang sinusubukan niya ako? Sabi ko sa isip ko.
Pinagpalit ko siya ng loose shirt na suot ng papa ko dahil wala siyang dalang ibang damit nung mga panahon na yon. Hindi kasi gumagana yung aircon sa kwarto ko dahil nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay wala akong budget at sila pa yung aircon ko. 9 p.m. na nung tulog na at natutulog ang baby ko while dumedede sa akin. Si Ken naman ay nasa harapan ko. Nasa gitna namin yung baby. Lagi niyang hinahalikan yung kamay ng baby. Huwag mo ngang ginagalaw. Baka magising na naman yan tapos iiyak. Hindi. Gentle lang naman yung pagkakahawak ko. Wag nga. Sabi ko sa'yo kapag umiyak talaga yan. Anong gusto mo? Ikaw na lang halikan ko? Sabi niya. Gumiti siya sa akin, Mama Mia, pero kahit na pinipigilan ko ang sarili ko ay kinikilig ako. Huwag ka talagang magpadala dyan, Joanne. Baka kung ano na namang mangyari. Pero alam ko, Mama Mia, na nagbablush ako nung mga panahon na yon. Hanggang sa nang mahiga na kami ay naramdaman ko na lang yung kamay niya na unti-unti nang humahawak sa akin. Hanggang sa hinahaplos na niya ang katawan ko. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko noon. Pilit ko siyang pinapaalis pero parang ayaw din ng katawan ko. Parang hinahanap-hanap ko ang kanyang ginagawa. Hanggang sa hinaplos na niya ang likuran ko at nakapasok na yun sa loob ng dress ko. Papatayin ko na. Yung ilaw ha? Manahimik ka nga dyan. Dali-dali siyang bumangon at pinatay niya yung ilaw. Sinigurado din niya na nakalock yung pintuan. Bakit? Ano bang gagawin namin? Bumalik siya sa tabi ko, Mama Mia. So ayun, hinahaplos-haplos na naman niya ako. Ako nung mga panahon na yun ay halos hindi ako makahinga ng maayos sa kanyang ginagawa. Paano ba pipigilin ang kanyang ginagawa kung pati ako at ang katawan ko ay nagugustuhan naman ito? Dito tayo sa baba, dali. Bumangon siya, Mama Mia. Tapos nilagyan niya ng mga una ng palibot ng baby para wag itong mahulog kung sakali mang gumalaw ito. Tapos bigla siyang kumuha ng kumot at nilagay niya sa baba. Halika na. Baliw ka talaga, no? Patulog ka na nga. Bigla niya akong hinila at ako naman ay nagpatianod. Anong gagawin natin? Tanong ko. Ikaw talaga nagpapa-as if ka pang hindi mo alam ha. Obvious ba? Ipo-full tank kita ngayon. Sabi niya. Mama Mia, pinigilan ko siya. Pero yung pagpipigil na hindi naman firm. Hanggang sa tinikman niya yung lasa ng gatas ko. Tigilan mo nga yan. Ako muna baby mo ngayon ha. Matulog ka na muna dyan baby. Ako na muna bahala kay mami. Sabi niya. Pwede na ba? Tanong niya ulit sa akin. Bumangon siya at kinuha ang cellphone niya. Patingin nga. Anong titignan mo? Inon niya yung flashlight, Mama Mia, pagkatapos ay pumunta siya sa pagitan ng hita ko. Pwede na pala to eh. Nung mga panahon na yon ay hindi ko na alam. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Kahit na sinabi kong dapat wala nang mangyari sa amin, kahit na sinabi kong dapat hindi na maulit pa yung nangyari dati, ay wala na rin naman akong nagawa. Oo, may nangyari na naman sa amin nung gabing yon. Natakot na naman ako dahil galing pa po ako noon sa menstruation ko. Ibig sabihin fertile na fertile ako nung mga panahon na yon. Sabi nila basta bago ka pa raw nanganak ay kapag madali raw bumalik yung dugo mo sa normal, ibig sabihin ay madali ka lang din daw masusundan ng anak. So ano to?
Magiging baboy ako nito, anak ng anak. Kasi nga, itong si Ken, hindi naman tumitigil eh. Lagi talagang may nangyayari sa amin. Bakit mo pinasok? Tanong ko. Bakit ba? Baliw ka ba? Baka mabuntis ako ulit, Ken. Galing pa ako sa menstruation ko. Hayaan mo na. E di dalawa nang magiging anak natin. Dalawa naman tayong mag-aalaga sa kanila eh. Tumahimik ka nga dyan. Ikaw, wag ka nang malungkot dyan. Alam ko namang na-enjoy mo rin eh. Baliw ka talaga. Hinampas ko siya sa galit ko nung mga panahon na yon. Nasarapan sa kanyang mukha. Well, oo, aaminin ko. Pero ayoko namang mabuntis agad-agad na naman, ano? Ang isip ko, Mama Mia, na mabubuntis ako ay bigla akong naiyak. Bakit ka umiiyak? Umalis ka nga akin, nagagalit ako sa'yo eh. Bakit? Nakukulangan ka pa? Baliw ka talaga? Dali-dali akong bumangon at hinanap yung damit ko. San ka pupunta? Manahimik ka? Nasaan yung damit ko? Nasaan mo yun tinapon? Mama Mia, hindi ko talaga nakita yung damit ko dahil madilim. San kaya niya yung tinapon? Huwag ka nang magdamit. Total, huhubarin lang naman natin yan mamaya-maya eh. Ikaw talaga hindi ka napipigil ah. Bakit hindi mo ba nagustuhan? Tumahimik ka, Ken. Kaya ayon, inon ko na lang yung ilaw. Mama Mia, yung damit ko pala ay napunta na sa may pintuan. Paano niya napunta doon yung damit ko? Doon ba niya itinapon matapos niya akong hubaran? Sa isip ko. Hindi ko siya pinansin at kinuha ko yung damit ko, Mama Mia. Pagkatapos noon ay sinuot ko yon. Natahimik kami ng 2 minutes nung bumalik na ako dun sa kama. Ilang sandali pa ay bigla siyang nagtanong. Jo, masakit ba yung panganganak mo kay baby? Nagulat ako kung bakit siya nagtanong ng ganon. Oo, grabing sakit. Nakala ko nga mamamatay na ako eh. Bakit? Sorry ah. Bigla niyang inabot yung kamay ko, Mama Mia, at hinawakan tapos hinalikan. Eto ka na naman, Jo. Yung puso mo na naman dumadagundong na naman sa kilig. Pinipilit kong pigilan ang kilig na aking nararamdaman. Bakit ka nagsusorry? Sorry sa mga panahon na nahirapan ka. Wala man lang ako doon para tumulong. Sa mga panahon na pinagtitiisan mo ang panganganak mo. Mama Mia, bigla akong naiiyak nung kanyang mga sinabi. Na-touch yung heart ko. Hayaan mo na, tapos na yun eh, sabi ko. Nakakonsensya ako, Jo. Bakit na naman? Kasi pinabayaan lang kita. Baliw. Huwag mo ngang sabihing pinabayaan mo ako kasi in the first place, hindi mo naman alam na nakabuo tayo. Huwag mo nang isipin yun. Para kang baliw dyan eh. Sabi ko. So, okay na sa'yo mag-round 2 tayo? Ano? Bigla niya akong hinila, Mama Mia, at ako naman ay nahulog pababa pero sinalo naman niya ako. Napakagaling talaga ng lalaking ito. Kaya pala niya sinasabi yung mga bagay na yon dahil hihirit pala ng round 2. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya sa mga pinagsasabi niya o magagalit dahil parang niloloko-loko lang niya ako para makatikim ulit. Diyos ko talaga tong lalaking to. Ikaw namumuro ka na ha? Huwag kang maingay, Jo. Ang ingay mo baka magising si baby. Bitawan mo nga ako, matutulog na ako eh. Matutulog tayo, mamaya. Sabay na tayong matulog. Mama Mia, wala na akong nagawa nung hinubaran na naman niya ako. Napakagaling talaga niya. Napakabilis niyang magtanggal ng kung anumang sagabal sa kaniyang mga kamay at mga labi. Hanggang sa kahit na nagsasalita ako ay pinapaligayan niya ang katawan ko. Hanggang sa puro ungol na lang ang maririnig sa kwartong yon.
Pero tahimik na ungol dahil unang-una, takot kaming mahuli ng mga magulang ko. Pangalawa, baka magising ng baby at saka baka umiyak ito ng todo. Kaya talagang pinag-igihan ko ang pagpipigil sa ungol ko, Mama Mia. Kinabukasan, nung magising kami, ay parang ang saya-saya ng araw ko. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko nung mga panahon na yon. Oo, oo, Mama Mia. Na-enjoy ko ang ginawa namin nung gabing yun ni Ken. Pero nandun pa rin ang tanong sa isip ko. Ano ba talagang meron sa amin? Nung nag-uusap silang dalawa ng papa ko, ang naririnig ko naman ay tungkol sa bata. Hindi naman tungkol sa akin. Kinabukasan ay maagang umalis si Ken dahil may lakad pa ito at may trabaho. 4 a.m. ay bumiyahe na siya. Ako naman, Mama Mia, ay hindi naman din siya nagkulang sa akin dahil bago siya umalis ay humirit pa talaga siya ng isa pang round. Ang sarap ng araw ko noon. Habang kumakain kami ay tingin lang ng tingin ang mama ko sa akin. Joanne, baka yung pagpunta-punta dito ni Ken ay masundan na naman yung anak ninyong dalawa, ha? Diyos ko, ihahatid na talaga kita sa bahay nila. Mabuting dun kayo para magsama na kayo at magtulungan kayo dyan sa pagpapalaki ng anak nyo. Tapos, susundan nyo pa. Ako, baka iisa namang iyakin na naman yan. Wala namang ganong plano, ma. Ayusin mo yan, Joanne. Kinabahan ako sa sinabi ng mama ko. Lord, grabe ang ginawa namin last night at nitong madaling araw lang. Sorry talaga, ma, kapag napasukan ako. Lagi talaga akong nagdarasal noon na sana wala munang mabuo sa ilalim ng matres ko, Mama Mia. After noon ay napansin ko nang parang hindi na umiiyak masyado ang anak namin. Umiiyak lamang siya kapag nagugutom o di kaya'y basa ang kanyang lampin. Hindi ko kasi siya pinagagamit ng diaper, Mama Mia. Lalo pat ang tagal-tagal itong tanggalin dahil hindi po maganda yon sa skin ng baby. Gabi-gabi lang po siyang nagda-diaper. Kapag umaga, hapon ay hindi po. Kasi napakagaling naman ng kapatid kong maglaba ng lampin ng baby ko eh. Nagpa-practice na siguro, baka gusto na niyang mag-asawa. Hoy, Juliana, baka gusto mo nang mag-asawa ha? Kasi gustong-gusto mong nilalabhan yung mga pinag-ihian ni baby. Tumahimik ka nga dyan, ate. Nagpa-practice. Hindi naman ako nagpa-practice eh. Itong pagpa-practice ko ay para to sa kapatid ni Kendra next year. Baliw ka nung kapatid. Huwag ka nang magkaila, ate, naririnig ko po kayo. Mama Mia, napahiya tuloy ako. Ako pa itong naunang kumantsaw sa kapatid ko. Ako pa itong nakantsawan sa huli dahil naririnig pala niya kaming dalawa ni Ken. Hanggang sa dumating ang 2 linggo, Mama Mia, bago nakabalik sa amin si Ken. Pero everyday siyang tumatawag at nakikipag-video call. Gusto niyang tignan ang baby namin. Sometimes, Mama Mia, kapag nakikipag-video call siya, ay nandun siya sa pamilya niya. Talagang nag-aagawan yung kanyang pamilya sa cellphone para makita lang ang baby. Okay naman talaga ang pamilya niya. Yung anak lang niya ang hindi masyadong lumalapit kay Ken kapag tinatawag niya ito at nakikipag-video call sa amin. Ayaw niyang lumapit na para bang nasasaktan siya, Mama Mia. Umiyak nga siya, Mama Mia, nung nalaman niya na may ibang baby na ang daddy niya. Baka hindi na daw siya love. Napaka-cute ng batang ito at ang gwapo-gwapo manang-mana kay Ken. Minsan nga, Mama Mia, ay naaawa akong mag-iisip sa bata. Kasi baka isipin niya na mas mahal ng daddy niya yung new baby, yung baby ko.
Nakakaiyak naman talaga, lalo pa't baliwala lamang siya sa kanyang mommy. Nung bumalik si Ken sa amin, ay nagpaalam siya sa mga magulang ko na isasama daw niya ako at ang baby namin para ma-meet daw ang kanyang pamilya. Pumayag naman ang mga magulang ko that time. Mabuti raw, Mama Mia, na ma-meet na ako ng pamilya ni Ken. Para raw may iba na ring hehele sa bata kapag umiiyak. Nag-commute lang kami nung time na yon, hindi kami nagmotor kasi nga kasama niya kami. Alangan naman isasakay niya sa motor yung bata medyo malayo-layo yung biyahe sa kanila. So nag-van kami nung mga panahon na yon. Si Ken ang nagbitbit ng mga gamit, syempre dahil napakaraming gamit naman talaga ang bibit-bitin kapag may kasama kayong baby. Mama Mia, nung papalapit na kami sa bahay ni na Ken ay hindi ko maisip na mangyayari pala to. Pero ipapakilala niya ako sa pamilya niya. Paano niya ako ipapakilala? Ano ba kami ni Ken? Mag-boyfriend at girlfriend ba kami? Ano bang status naming dalawa? Kami na ba? Nang wala man lang usap-usap, minamahal na ba niya ako? Papakasalan kaya niya ako? Kung ano-ano nang mga tanong na pumapasok sa isip ko. Nakakahiya kasi kapag ipapakilala ka pero wala ka namang label. Kinagabihan, Mama Mia, ay madaling nakatulog ang baby namin. Napaka very good girl naman at hindi ito umiiyak bago matulog. Si Ethan, yung anak ni Ken, na panganay, Mama Mia, ay doon natutulog sa tabi ng lolo't lola niya. So kami ni Ken ang katabi ng baby namin sa kwarto. Naligo ako kinagabihan dahil init na init ako sa aking katawan. Mama Mia, talagang inayos ko ang pagsabon ng sarili ko dahil alam ko na naman kung anong gagawin ni Ken sa akin. Hindi agad ako nakatulog dahil basa pa ang buhok ko. Si Ken naman ay naglalaro lamang ng ML. Doon ko pa nalaman na naglalaro pala siya ng mobile game na yon. Ako, wala talaga akong alam dyan sa ML na yan. Agbango naman ang asawa ko, sabi niya. Ew, asawa pa talaga ang sinabi niya, hindi pa nga niya ako niligawan. Nagkaanak na lang kamit lahat, hindi pa kami naging mag-boyfriend at girlfriend. Ano kayang ginawa namin para dumating kami sa bagay na yon? Asawa mo mukha mo. Bakit? Diyan naman talaga tayo papunta, di ba? Sabi ko. Oy, nagbablush siya. Huwag ka ngang magbiro dyan, Ken. Be, mukha nga sa kinikilig. Ikaw talaga, Ken. Palagi mo na lang akong ginaganyan, ha? Pwedeng pa-score, Mommy? Sabi niya. Ano ka ba? Score na naman? Huwag ka nga dyan. Matutulog na ako. Pagod ako sa biyahe natin. Gusto kong makatulog ng maayos ngayong gabi. Sabi ko. Hindi pwede, oy. Hindi naman maaari na nagpabango ka't lahat. Naligo ka. Tapos palalagpasin natin ang gabing to. Ayoko nga. Matutulog na kami ng anak ko. At matulog ka na rin. Hindi pwede. Akin ka. Halika nga. Bigla niya akong binuhat, Mama Mia, at nilagay na naman niya ako sa baba para hindi maistorbo yung anak namin na natutulog sa kama. Napakahilig niya talaga sa baba ng kama tapos may nilalagay pa talagang kumot bilang banig. Ready naman ako nung mga panahon na yon dahil gumamit pa talaga ako ng pH Care noon, Mama Mia, para ayusin talaga ang pagpapabango ng sarili ko. Kaya yon, biglang nanggigil ang dodong Kenyo. Tapos bigla niyang tinanggal ang lahat ng damit ko. Hindi ko talaga lubos maisip at naa-amaze pa rin ako every time na napakabilis niyang magtanggal ng mga damit niya pati na rin ng sarili kong damit. Baka yun ang superpower niya. Mama Mia, bigla niya akong hinalikan sa labi. Todo-todo ang halik na yon habang ang mga kamay niya ay naglalakbay na sa aking katawan. Napaigtad ako sa kanyang mga ginagawa.
Nagsasalita siya pero hindi na ako makasagot ng maayos dahil nakafocus na ako sa nararamdaman ko. Hindi ko talaga alam kung bakit nagre-react ng ganito ang sarili ko pagdating kay Ken. Napakagaling niyang hanapin ang mga kiliti ko. Napakagaling niya sa paghahanap ng mga bagay sa katawan ko na siyang magpapawala ng pagtutol ko sa kanyang ginagawa sa akin. Kung ano-anong ginagawa niya. Haplos, himas, sip-sip, halik. Lahat ng yon ay nagpapaungol sa akin. Lahat ng yon ay hindi talaga maitatangging nagbibigay sa akin ng kuryente sa bawat sulok ng aking katawan. Mama Mia, paulit-ulit niya akong ginawan noon ng mga bagay na talagang ikinasasaya ng katawang lupa ko. Ewan ko ba? Ewan ko kung bakit ako ganito pagdating sa kanya. Mama Mia, sinabi pa niya sa akin na wag daw akong magsabon dun sa ilalim ko. Sabi niya dapat tubig lang daw dahil hindi daw maganda yung mga feminine wash at ng kung ano-ano pa. Dapat daw tubig lang talaga ang pinanglilinis doon. Ewan ko, pero simula nung sinabi niya yun sa akin ay hindi na talaga ako nagsasabon. At nung nag-research nga ako, nakita ko nga na hindi pala maganda sa babae na laging nagsasabon down there. Dapat pala tubig lang at natural lang ang paglilinis nito. Ilang araw kaming nagstay ng anak ko dun sa bahay ni na Ken, Mama Mia. Hanggang sa lumalapit na rin sa amin si Ethan, yung panganay niyang anak. Nilalaro-laro na rin niya yung kapatid niya, Mama Mia. Pero talagang binabantayan ko at baka kung ano pang mangyari. Mabait naman pala na bata itong si Ethan. Tapos, Mama Mia, gusto pala niyang magkaroon ng kapatid kaya natakot lang daw talaga siya at baka maagaw sa kanyang daddy niya. Wala na nga raw siyang mommy. Sinabi ko pwede naman niya akong tawaging mommy at mula nga noon ay tinatawag na niya akong mommy na nakakatouch naman talaga at nagugustuhan ko. Sometimes, Mama Mia, nandun lang kami ni Kendra o ng baby ko na tumatambay sa loob ng kwarto. Nahihiya po akong lumabas, nahihiya po akong makipag-usap sa pamilya ni Ken. Paminsan-minsan, Mama Mia, sinasabihan ako ni Ken na para daw akong hindi marunong makipag-usap sa tao, para daw akong pipi at nahihiya pa sa pamilya niya. Lumabas-labas ka naman bukas para ma-expose yung beauty mo. Laging nagtatanong yung mga kapitbahay namin kung anong itsura mo eh. Syempre sabi ko, maganda yung asawa ko. Asawa his face? Hindi nga kami mag-boyfriend at girlfriend, asawa pa. Mama Mia, kailan pala niya ako naging asawa? Hindi ko alam yun ah. Tumahimik ka nga, asawa ka dyan. Bakit? Ano bang itatawag ko sa'yo? Asawa naman talaga kita. Napakahirap naman kung kaibigan ang pakilala ko sa'yo, no? Bakit? Kaibigan mo naman talaga ako ah. Kailan ba tayo naging magjowa? Hindi ko nga natatandaan na nanligaw ka sa akin eh. Tumawa lang siya ng todo, Mama Mia. Ah, hindi ba tayo naging magjowa? Tumahimik ka nga. Hayaan mo na. Dire-diretso na tong atin eh. Wala nang jowa-jowa. Anong dire-diretso? Diretso kasalan na. Wala nang ligaw-ligaw, ganun, kasalagad. Hinampas ko siya sa kilig na aking nararamdaman. Sigurado kaya siya? Sigurado ba siya na pakakasalan niya ako? Kinilig ang pagkababae ko dun sa sinabi niya, Mama Mia. Patulugin mo na si baby, sabi niya. Ayaw pa niyang matulog. Tingnan mo nga nakadilat pa yung mga mata. Parang gustong-gusto pa niyang kinakain yung kamay niya eh. Lumapit si Ken sa akin pagkatapos ay niyakap ang bewang ko. Ang lambing-lambing niya. Para bang may gusto na naman siyang gawin. Malis ka nga, naiinitan ako.
Naiinitan ka na? Oo, naiinitan ako kaya wag kang dikit ng dikit sa akin. Kung naiinitan ka, hindi maghubad ka para wala ng init. Manahimik ka. Gusto mo ako maghubad sa'yo? Mabilis lang yan. Huwag kang ang malikot dyan, Ken. Mama Mia, pilit ko siyang inaalis. Baby, sleepy ka na, 'di ba? Dede ka na para matulog ka na, ha? Bakit mo pinipilit yung bata na matulog hindi pa yan inaantok? Patidehin mo na para makatulog na yung baby. Huwag mo nang antayin na umiyak pa yan ng malakas. Mama Mia, nakakatawa talaga ang itsura ni Ken nung mga panahon na yon. Alam ko naman kung bakit gustong-gusto na niyang dumede na yung anak namin para makatulog na. Para siya naman ang dumede pagkatapos. At napaka-very good naman talaga ng anak ko dahil nung pinadede ko na, pagkatapos nitong dumede ay natulog na rin agad ito. Mag-aalos 9 na Mama Mia nung natulog na ang baby namin. Dali-dali naman itong si Ken na bumangon at naglagay na naman ng kumot sa may sahig. Yan na naman. Halika na, ready na oh. Halika na, para mas makarami-rami tayo dahil maaga pa. Diyos ko, hindi ka ba napagod sa pasok mo? Bakit? Nakakapagod ba yung ganito? Nakaka-energize kaya to? Sandali papatayin ko muna yung ilaw. Kaya ayun, dahan-dahan naman akong bumaba, Mama Mia, para maging maayos na rin ang aming pagkakahiga doon. Para bang every night na lang may nangyayari sa amin. Kung nakakayaman lang ang gabi-gabing pagniniig, siguro mayaman na ako. At ano ba talaga etong namamagitan sa aming dalawa? Bakit hindi namin mapigil-pigilan ang aming mga sarili pagdating sa bagay na yon? At aaminin ko naman, Mama Mia, na nagugustuhan ko talaga ang ginagawa namin. 5 days kaming nagstay dun sa bahay ni na Ken, pagkatapos ay bumalik na kami dun sa amin. Naisip ko, Mama Mia, kung ano kaya ang plano niya sa akin. Ano rin kaya ang magiging plano ko. Babalik pa kasi ako ng Maynila kasi may trabaho pa akong nag-aantay doon at kailangan kong bumalik sa susunod na linggo na. Iniisip ko noon kung paano ko sasabihin kay Ken na may trabaho akong nag-aantay sa akin. Mama Mia, hindi ko kasi nasabi sa kanya ang plano na yon. Sinabi ko kina Mama ang plano ko na yon at ang tanong niya kung ano raw ang plano ni Ken about sa amin. Kung okay raw ba kay Ken yung pagbabalik ko ng Maynila o hindi. Tapos paano ko sasabihin kay Mama na walang kaalam-alam si Ken tungkol sa bagay na yon? Naguguluhan ako kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko na wala naman talagang kami ni Ken sa totoong buhay. Pero palaging may nangyayari sa amin. Pero nagkaanak kami. Walang label pero gabi-gabi kaming nagniniig kapag magkatabi kami sa kama. Kaya yun, tumawag na naman ako dun sa pinsan ko na naging hingahan ko ng mga frustration ko. Alam mo, ang dapat mong gawin, sabihan mo na kay Sir Ken na babalik ka pa ng Maynila para malaman na niya. Tapos, malaman na rin natin kung ano ba ang plano niya. Hindi ba nakakahiya, ate? Ano bang nakakahiya? San ka ba mahihiya? Hindi kasi kami mag-boyfriend at girlfriend ni Ken eh. Wala kaming relasyon. Tapos sasabihin ko yan sa kanya, parang napaka-asyumera ko naman na kami na. Manahimik ka nga dyan. Iniisip mo pa ba yung ganyan? Yung dinala kanila sa bahay nila, yung gabi-gabi ninyong pagniniig dalawa, ano ba yun? Ano ba sa tingin mo yun, ha? Baliwala lang? Sabihin mo sa kanya, alam mo, nahihiya ka pa sa ganyan, pero nakita na niya buong katawan mo halos gabi-gabi. Napakagrabe talaga ng bibig nitong ate ko. Hindi talaga ako nakashield nung mga panahon na yon. Tama naman siya. Kung ano-anong posisyon ang ginagawa namin ni Ken eh. Malalim na ang pagsasama ng katawan namin, bakit mahihiya pa akong sabihin sa kanya ang plano ko. Hinday, baka masundan yan si Kendra agad-agad ha. Mag-control sana kayo, Diyos ko. Hindi madali ang sunod-sunod ang anak, baka kala mo ha. Patay.
Hindi kami nagkokontrol ni Ken. Nakakalimutan namin sa tuwing nalalasing na kami sa sobrang libog na aming nararamdaman. Mama Mia, pinayuhan niya ako nung mga panahon na yon. Pinayuhan niya ako na dapat planuhin namin ni Ken ang mga susunod naming hakbang. At ang unang hakbang sa papaplanong yon ay sabihin ko kay Ken ang balak kong bumalik ng Maynila dahil may trabaho sa akin na nag-aantay doon. Hanggang sa tumawag sa akin si Ken at sinabi ko sa kanya yung tungkol sa pagbabalik ko ng Maynila. Bakit kailangan mo pang bumalik doon? Tapos yung bata iiwan mo? Hindi ako papayag. Ano? Hindi raw siya papayag? Kinilig ako ng konti dun sa sinabi niya. At ano namang ipapakain ko sa anak ko kung hindi ako babalik doon? Bakit ka ba nag-iisip at nag-overthink sa mga bagay na yan? Nandito naman ako. Ano bang tingin mo sa akin? Pababayaan ko lang kayo ng anak ko? Hindi ako papayag na babalik ka doon. Mag-resign ka na at huwag ka nang bumalik doon sa trabaho mo. Okay. Kinilig ako nung nalaman ko yon, Mama Mia. Para bang naging padre de pamilya na talaga si Ken. So ayun, hindi na ako bumalik sa trabaho ko. Nag-submit na lamang ako ng online resignation letter. Dapat ko kasing sundin ang master ko eh. Ano pa bang plano niya para sa amin? Wala pa kasi siyang sinasabi sa akin kung ano ang plano niya sa akin at sa baby namin. Kasi nga, may trabaho naman si Ken, Mama Mia, kaya paminsan-minsan lamang siyang nakakadalaw sa amin. Pero araw-araw at halos naman oras-oras ay tumatawag siya kapag libre siya. Pero hindi din yun every time kasi nga busy siya sa kanyang trabaho. Mahirap talagang magkaroon ng partner na pulis. Lalo na kapag magaling na pulis at kung saan-saan na-assign. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, at hindi naman sa may kung anong ipis ang utak ko. Hindi ako selosa. Kahit pa nga, paminsan-minsan ay umaabot ng 1 linggo o mahigit pa na hindi kami nagkikitang dalawa. Parang nakampante na rin kasi ako dahil dinala na niya ako dun sa bahay ng pamilya niya. Pero namimiss ko pa rin siya. Namimiss ko na laging nahahawakan ng kanyang kamay, laging nahahalikan ng kanyang labi. Hanggang sa matapos nga ang halos 2 linggo ng hindi namin pagkikita, ay nagkita ulit kami. Hi Mi, I miss you. Mina kasi ang tawag niya sa akin dahil mommy daw ako at siya naman ay daddy. Manahimik ka nga. Ikaw, bakit hindi mo talaga nag-o-online lagi sa messenger mo? Mag-online ka lagi para lagi akong nakakatawag sa'yo. Walang load yung wifi namin. Bukas pa kami magpapaload, sabi ko. Loloadan na lang kita, tapos tawagan mo ako sa messenger ha. Okay. So ayun, Mama Mia, dahil nung mga panahon na yon ay tumatawag lamang siya sa akin, sa aking numero ay nag-load na lang ako. Naka-off pa ang cam ko nung tumawag ako. Mi? San ka? I-on mo naman yung camera mo. Gusto kong makita kayong dalawa ni baby. Kinikilig ako. Parang ang ganda-ganda ko sa paningin ko nung mga sandaling yon. Parang ang haba-haba ng hair ko. Kaya ayun, inon ko yung camera ko at nilagay ko yung cellphone sa may window kung saan ay nakikita niya akong nakaupo sa may higaan at nandun naman ang baby namin at natutulog. Lapit mo naman, Mi, hindi ko masyadong makita eh. Manahimik ka nga, baka magising yung baby sa tinig mo. Sige na, hindi ako magsasalita basta ilapit mo lang kay baby yung cellphone. Patingin ako kay baby. Lapit mo. Huwag lang yung masyadong malapit dahil baka sa radiation. Mama Mia, tinitignan niya yung anak namin. Mi, may chinat ako sa'yo. Basahin mo pero huwag kang mag-off ng camera ha. Binasa ko yung nasa kanyang chat at sinabi niya, Mama Mia, gusto niya raw tumingin sa akin nung sa aking alaga sa baba dahil namimiss na raw niya.
Baliw talaga tong lalaking to. Pero kinikilig ako sa kanya nung mga panahon na yon. Wala akong halos tulog ng mga sumunod na araw sa sobrang excited ko dahil sabi niya bibisita na siya sa amin. Ang ginawa ko, Mama Mia, ay nag-shave talaga ako. Inayos ko ang paglilinis ng katawan ko, lalong-lalo na ang nasa pagitan ng hita ko. Parang excited na excited ako, Mama Mia. Gustong-gusto ko na magandang-maganda ako pagdating niya. Expected ko 7 p.m. darating si Ken sa bahay. So 6 p.m. akong naligo. Nung time na yon ay talagang sinabon ko ng mabuti ang katawan ko. Pagkatapos ay nilinisan ko ng maayos ang sarili ko. Dumating siya sa bahay, mag-aalas 8 na. Nandun na kami ni baby sa kwarto at natutulog na rin ang anak ko. Tapos, Mama Mia, nagulat na lang ako nung nandito na pala siya at napakarami niyang dala na para bang galing siyang abroad. Ano ba yung mga dala mo? Para kang lumayas mula sa inyo. Mga gamit at diaper ni baby. Tinitignan ko siya. At tinitignan niya rin ako. Na-amaze ako sa new look niya. At na-amaze rin siya sa new look ko. Napakaganda mo naman, Mi, sabi niya. Ngumiti lamang ako dahil kinikilig ako nung mga panahon na yon. Nagagandahan ka ba sa akin? Talaga ba? Gusto kong sabihin sa kanya nun. Ano naman yung nasa kabilang plastic? Mga sabon ba yan? Oo, pahalik nga. Lumapit ako sa kanya at hinalikan niya ang pisngi ko, Mama Mia. At tinulungan ko siyang mag-unpack ng mga dala-dala niya. Mi, namimiss na kita. Half bath muna ako sabi niya. Pagkatapos niyang mag-half bath ay agad-agad niya akong tinawag dahil may ipapakuha raw siya sa akin. Pasok ka muna sa CR, sabi niya. Bakit? Ano bang meron? Walang tuwalya dito eh. Bigyan mo naman ako ng tuwalya. Mama Mia, binigyan ko siya ng tuwalya pero imbis na tuwalya yung kunin niya ay hinawakan niya ako sa aking kamay at bigla niya akong hinila. Anong ginagawa mo? Halika, dito tayo sa loob. Sa banyo kami gumawa ng kababalaghan nung mga panahon na yon. Pero hindi pa kami natapos sa banyo. Maging sa sahig dun sa aming kwarto ay may nangyari din ulit sa amin. Mama Mia, lahat ng bahagi ng katawan ko ay in-explore niya. Pati nga mga nunal ko sa katawan na hindi ko nakikita ay pinikturan niya at pinakita niya sa akin. May nunal pala ako sa pagitan ng mga hita ko, Mama Mia, at nun ko lang nalaman. Ewan ko ba sa kanya? Bakit napakahilig niya talaga sa bagay na yon? Pero hindi naman ako nagrereklamo. Napakagaling niya at ako naman, Mama Mia, ay tuwang-tuwa sa ginagawa niya sa katawan ko. Napaka-explorative din niya pagdating sa usapang pagniniig. Kung ano-anong posisyon, kung ano-anong mga bagay na pwede naming magamit ay bumibili din siya. Mama Mia, hindi ko na talaga maintindihan kung bakit parang hindi ako nagsasawa sa kanya. Bakit parang lahat-lahat ng ginagawa niya sa akin ay parang bago pa rin, parang na-excite pa rin ako. Hanggang sa hindi ko na namalayan na bigla tuloy akong napasigaw at dahil doon ay nagising ang baby namin. Bigla tuloy naghiwalay ang dalawang katawan namin at bigla kong binuhat ang baby ko nang wala pa akong suot-suot na kahit na ano. Natatakot kasi talaga ako dito sa baby ko dahil kapag umiiyak ito ay hindi ito tumitigil at hindi humihinga hanggang sa maging violet na. Ewan ko, parang nanaginip ang anak ko nung mga panahon na yun o nagising talaga siya at nagulat sa naging sigaw ko dahil sa ginagawa ng papa niya sa akin. Ninervyos kaming pareho, Mama Mia. Isinayaw-sayaw ko ang anak ko pero umiiyak pa rin siya.
Hindi tuloy namin natapos ang aming ginagawa dahil sa iyak ng bata. Kasalanan talaga to ni Ken eh. Kasi ang tagal-tagal niya, ang dami pa niyang picture-picture na nalalaman sa mga nunal ko. Alam kong nagising ang mama at papa ko dahil kumatok ito sa kwarto ko at tinanong kung anong nangyari sa bata. Kaya ayon, lumabas kami at doon na lang kami sa may sala. Ilang sandali pa ay naaliw naman ng mga magulang ko ang baby ko. Ninervyos ako nung mga panahon na yon habang si Ken ay tinitignan lamang ako. Paano na lang kung wala si Ken? Siguro umiiyak na naman ako habang isinasayaw-sayaw ang anak ko nung mga panahon na yon. Mama Mia, grabe talaga ang naging iyak ng anak ko. Buti na lang at nandun ang mga magulang ko at si Ken at sila ang umaaliw nito. Pinagalitan pa ako ng mama ko. Paano na lang daw kung masundan pa ang anak namin tapos hindi ako marunong mag-alaga ng bata at umaliw ng bata para tumigil ito sa kakaiyak. Baka ang susunod na anak namin ay iyakin na naman. Paano daw? Baka himatayin na lang ako kapag sabay na umiyak ang mga anak ko. Mabuti daw kung naging nandyan si Ken na laging taga-aliw ng mga anak namin. Paano kung ako na lang daw? Paano kung nasa trabaho si Ken? Hindi talaga ako nakapagsalita noon sa mga sinabi ng mama ko. Si Ken nung mga panahon na yun ay nasa kwarto na at pinapatulog na ang anak namin. Natakot tuloy akong magsabi kay mama na baka buntis ako. Oo, Mama Mia, hindi kasi ako dinadatnan na. Kaya natakot ako nung mga panahon na yun at baka buntis na naman ako. Tulungan mo naman ako, Lord. Pag malaman ng mama ko na hindi pa ako dinadatnan, alam kong magagalit siya. At siguro may idea na rin ang mama ko dahil siya naman ang inuutusan ko ang kapatid ko na bumili ng sanitary pads kapag dinadatnan ako. Tapos 1 linggo na akong delay at hindi pa ako nagpapabili ng sanitary napkin. Joanne, talaga ha? Hindi pa yan. Kapag yung anak nyo nagkakasakit, nako, matinding bakbakan pa yan. Hindi ako nakapagsalita. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ko. Nakahiga na si Ken sa tabi ng baby namin. Dahan-dahan na lang din akong umupo sa higaan, Mama Mia, at nag-iisip. Okay ka lang, Mi? Tanong niya. Tingin lang ako ng tingin sa baby namin na natutulog pa. Mi? O bakit? Anong nangyari sa'yo? Nalulungkot talaga ako nung mga panahon na yon at naiiyak na ako, Mama Mia, sa kakaisip sa mga sinabi sa akin ni Mama. Ken, hindi pa kasi ako dinadatnan ng buwan ng dalaw eh. Para namang nagulat si Ken sa sinabi ko. Uy! Anong uy? Anong uy? Sabi mo. Dahan-dahan siyang bumangon at tinabihan ako. Sure kami? Oo nga. Pangilang araw mo na ngayon? 1 linggo na akong delayed. Ano ba naman to? Mama Mia, naiiyak na ako dahil natatakot na ako nung mga panahon na yon. Eh bakit? Bakit naman kung buntis ka? Wala namang problema nun, Mi. Mabuti nga nun dahil magkakaroon na ng kapatid si baby. Anong walang magiging problema? Hindi mo ba iniisip? Napakaliit pa ng anak nating dalawa. Eh bakit kung maliit pa? Ano bang kinakatakot mo? Nagtatanong ka pa, Ken? Kung namomroblema ka kung paano natin sila aalagaan, kukuha tayo ng magiging yaya na magiging tagabantay. Manahimik ka nga. Madali lang sa'yong sabihin yan eh. Bakit ka ba natatakot na mabuntis ka eh nandito naman ako? Sinasabi mo lang yan, Ken. Hindi nga tayo mag-boyfriend at girlfriend tapos bubuntisan mo na naman ako. Tumawa siya, Mama Mia, at nagalit at nainis ako nung mga panahon na yon. Pero hininaan lamang niya ang tawa niya. Ano bang nakakatawa dyan, ha? Yan lang ba ang kinakatakot mo? Manahimik ka nga, Ken. Bakit? Bakit kung hindi tayo mag-asawa agad-agad? Pwede naman tayong maging mag-asawa kahit hindi pa tayo naging mag-boyfriend at girlfriend. Pareho naman tayo na
Magko-40 na, 'di ba? Hindi ba talaga tayo magiging mag-boyfriend at girlfriend? Hindi na uso yang relasyon-relasyon na yan. Tapos, bigla namang naaagaw ng iba. Mag-asawa na diretso agad-agad. Hinampas ko siya sa sinabi niya. Ewan ko kung bakit ganito ang pag-iisip niya, Mama Mia. Nababaliw tuloy ako. Wala nang relasyon. Asawa na agad-agad. Wala nang ligaw-ligaw. Kasi the last time daw na nanligaw siya ay naagaw pa raw ng iba. So wag nang dumaan sa boyfriend-girlfriend. Diretso kasal na raw. Mama Mia, nung mga panahon na yon, hindi ko alam kung kikiligin ako. Nung mga panahon na yon, hindi ko alam kung eto ba ang gusto kong maging karelasyon. Ako kasi nasanay ako na may boyfriend at girlfriend stage. Pero itinulog ko na lang ang aking nararamdaman noon. Early in the morning, hawak-hawak at karga-karga ni Ken yung anak niya at nandun sila sa labas para painitan yung bata. Pumunta naman ako sa may kusina para tumulong sa pag-aayos ng agahan. Nagtimpla din ako ng kape para kay Ken. Ang mama ko naman ay tingin ng tingin sa akin. Joanne? Ano, buntis ka ba? Hindi agad ako nakakilos dahil sa sobrang kaba na nararamdaman ko. Hindi pa naman ako sure kung buntis talaga ako, Mama Mia, dahil hindi pa naman ako nag-take ng pregnancy test kit. Hindi na po ako dinadatnan, Ma. Mag-iisang linggo na akong delayed. Ay sus, Diyos ko, Joanne. Natakot ako sa naging reaksyon ng mama ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo ba iniisip yung anak mo? Magkakasakit-sakit talaga yung anak mo dyan sa style mo. Napakamasipag nyo namang gumawa ng bata. Hindi naman talaga ikaw marunong mag-alaga. Hayaan mo munang si Kendra ay wag nang dumede sa'yo. Hayaan mo munang lumaki yan. Mabigyan nyo ng sapat na panahon at atensyon. Tsaka kayo mag-anak ulit. Grabe talaga ang mga salita ng mama ko nung mga panahon na yon. Siguro ay narinig yun ni Ken, Mama Mia, kasi nasa loob na rin siya ng bahay at kami naman ay nasa kusina. Pagtingin ni Mama kay Ken ay hindi na siya nagsalita pa. Lumabas na lang siya at nagdilig ng kanyang mga halaman. Anong nangyari kay Mama? Ano yung sinasabi niya? Sabi niya, bigyan muna natin ng sapat na atensyon itong si baby. Sabi niya, tsaka na lang daw tayo gumawa ng baby ulit kapag hindi na dumidede sa akin si Kendra. Bakit daw? Eto, kape mo, magkape ka muna. Kinuha ko si Kendra at umupo ako. Bakit daw? Kailangan na wag na nating padidehin sa'yo si Kendra? Baka raw kasi magkasakit. Ano? Bakit magkasakit? Bakit magkakasakit? Kasi baka buntis daw ako eh. Wala namang problema kahit buntis ka tapos didede sa'yo si Kendra as long as healthy ang pagbubuntis mo. Hindi naman yun makakaapekto sa bata, Mi. Ako, ewan ko ba dyan kay Mama? Kayo na lang mag-usap. Pagkatapos niyang magkape, Mama Mi, ay lumabas siya at pinuntahan niya si Mama. Alam ko talagang marireal talk siya ng mama ko. Hindi ako sumunod at nasa kusina lamang ako at umiinom ng gatas. Ilang sandali pa ay pumasok na si Mama kasi mag-aagahan na raw. Nagkatinginan lang kaming dalawa ni Ken at ngumiti siya sa akin kaya ngumiti na lang din ako sa kanya. Ewan ko kung anong pinag-usapan nila ni Mama. Kasi nung kumakain na kami ay bigla na lang nagsalita ang mama ko. Iwan niyo yung bata dito para hindi na ito maghahanap sa inyo. Ikaw, Joanne, hala yun. Sumama ka kay Ken kung saan siya magpunta para hindi na didede sa'yo yung anak mo. Hindi ako papayag na kapag buntis ka, Joanne, ay dumidede pa itong si Kendra sa'yo. Ayoko magkasakit yung bata. Tinignan lang ako ni na Papa at ng kapatid ko. Buntis ka, Ate Joanne? Oo, buntis yan.
Tapos, magkakasakit yung anak kapag dumidede pa rin sa kanya habang buntis siya. Hindi ako naniniwala dyan sa mga sinasabi niyong hindi magkakasakit. Kasi yung mga batang ganyan, sa amin pa, nung kapanahunan pa ng lola ko, nagkakasakit talaga. Bahala kayo kung hindi niyo gustong makinig sa akin. Mama Mia, ngumiti ang kapatid ko. Halatang halata sa mukha niya na kinakantsawan niya ako ng palihim. Uy, magkakaroon na pala ng kapatid si Kendra. Sabi naman ng papa ko nang umingiti. Si mama lang talaga ang hindi naging masaya sa balitang posible akong buntis. Meron na. Tapos may iba na namang iyakin. Tapos tayo na namang lahat ang magkakaproblema kung paano natin patatahanin yung mga batang umiiyak. Tumawa lang ang papa ko. Nagkatinginan kami ni Ken nung mga panahon na yon. Parang napalayas tuloy ako nang wala sa oras, Mama Mia. Hay, nako naman. Bakit kasi hindi nag-control? Charot. Dapat ba mag-control? Dapat ba ganon? Anyways, bukas matatapos na itong kwento ni Joanne at ni Ken. Ako, payag ba kayo na gawin kayong asawa agad-agad? Wala nang girlfriend at boyfriend. Di ba si Aga Mulak at si Charlene Gonzalez, gano'n naman nagsimula? Diba? Parang magkaibigan sila, tapos one day, parang nag-propose na agad si Aga kay Charlene, hanggang sa nagpagkasal sila. Pero iba naman yung sa kanila. Itong kay Ken at saka kay Joanne, wala pang proposal, anak agad. Tapos may pangalawa na yata. Nako, tignan natin bukas kung talaga bang buntis siya at kung talaga bang magkakatuluyan sila. Papakasalan kaya siya ni Ken? O baka may dumating na namang pagsubok sa kanilang buhay at sa kanilang pag-iibigan. Char, pag-iibigan ba talaga? Bakit parang walang pag-ibig na namamagitan? Char lang. Anyways, bukas, tapusin na po natin ito. Pero bago yan, ako mag-subscribe ka muna dito sa ating channel. Mag-click ka ng notification bell para lagi ka namang na-update sa tuwing meron tayong video na ina-upload. At huwag nyo rin kakalimutan na mag-share ng sarili ninyong kwento. Mag-email lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Ako pong muli si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.